May nakaengkwentro na namang mga abusayaf ang mga otoridad sa Jolo-Sulu. Kasabay niya, nagkatanggap din daw sila ng impormasyon na naghiwa-hiwalay na ang grupo ng utak-umano ng Jolo Cathedral bombing na si Hatib Sawadjaan. Para sa update, uma-action live mula sa Jolo-Sulu si Dindo Flora. Dindo, simulan natin doon sa engkwentro, saan nangyari at may casualties ba? Mayan, matapos nga ang engkwentro nung naganap nung Sabado, February 2 sa pagitan ng Abu Sayyaf at ng Scout Ranger Battalion dito sa kabundukan ng Patikul Sulu. Kahapon may isa na namang engkwentro dito naman sa bayan ng Maimbong Sulu sa isang barangay doon. Dito naman naka-engkwentro ng mahigit sa 15 tauhan ng ASG, ang 41st Infantry Battalion ng Philippine Army, kung saan napatay ang isang miyembro ng ASG, bagamat nasugatan ang isang miyembro ng Philippine Army. Dito naman nadakip ang malubhang sugatan na isang miyembro ng Abu Sayyaf Group na si Mortasil Parajil alias Muster Ibla. Sa ngayon, Mayan, ay naka-hospital arrest itong si Muster Ibla dito mismo sa ospital ng Camp Bautista Station Hospital. Nasa loob siya, napuntahan natin siya kanina, at meron siyang tama ng bala sa kanang dibdib at sa tigiliran. Ayon sa militar, Mayan, ay bagamat tinuturing na terorista, itong grupo ay ituturing nila itong PWs at at the same time, dahil nga nahuli, ay irerespeto nila ang karapatan nito base na rin sa international humanitarian law, Mayan, at patuloy ang kanilang paggagamot dito at inaasahan din na makakuha sila ng impormasyon dito sa nahuling Abu Sayyaf. Mayan? Dindo, konektado pa rin ba itong mga nakaengkwentro nila kay Sawadjaan at kamusta na ba yung paghahanap sa kanya? Konektado to, Marga, dahil itong grupo ni Andang Susukan, ito yung sinasabing naka-engkwentro kahapon na merong 15 miyembro, ito'y kasama ng grupo ni Hatib Sawadjaan, dun malamang sa unang engkwentro sa kabundukan ng Patikul Sulu. Ang base sa impormasyon, nagkawatak-watak ang grupo, kaya itong grupo ngayon ni Indang Susukan, ito yung natsyempohan ng grupo ng militar kahapon at naka-engkwentro dito sa isang bayan, isang barangay sa Imbong Sulu. Marga? Dindo, kwento mo lang sa amin, may impormasyon daw na naghiwa-hiwalay na ang grupo ni Sawadjaan. Bakit daw kaya? Oo, Mayan. Base rin sa impormasyon na nakalap ng militar, matapos nga yung engkwentro nung Sabado, nagkawatak-watak na itong mga miyembro ng teroristang grupo dahil na rin sa maraming nasugatan at yung iba naman ay may namatayan ng kasama. Kaya yung ibang miyembro ng Abu Sayyaf ay nagugutom na raw at naghahanap ng makakain, kaya iba't iba lugar yung kanilang pinupuntahan. Dindo, kamakailan ay pumalag ang isang analyst group sa Indonesia na sinasabi ng mga otoridad na Indonesian ang ilan sa mga suspect sa pambobomba. Ano naman ang sagot ng gobyerno dyan? Oo, ayon sa PNP Sulu, mismo kay Police Superintendent Pablo Labra, bago pa man, maingat daw sila sa pagtukoy ng nationality nitong mga terorista. At kahapon, o mga nakarang araw, nang naisampa na nga yung kaso laban dito sa 5 suspect, ay meron pa silang na-identify, meron silang asset, informante na positibong nagtuturo sa nationality ng mga terorista, itong mga suicide bomber. Hindi daw itong makausap ng Tagalog o ng Filipino o ng Tausug, at tanging bahasa Indonesia lamang yung kanilang naiintindihan sa pakikipag-usap dito sa mga suicide bomber. Kaya dyan ang sinasabi ng PNP na meron silang matibay na ebidensya para tukuyin ang nationality ng mga suicide bomber. Marga, Mayan? Alright, maraming salamat sa iyo, Dindo Flora, live mula sa Jolo-Sulu.